Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isandro, taong 1954, Davao del Norte. Sa pinakaloob ng kabundukan, isang lugar na hindi minapa ng mga tao ng mga panong ito, nagsisimula ang alamat ng isang lalaki na ang pangalan ay binubulong lamang sa pangkasalukuyan, si Isandro, o mas kilala sa pangalang Antingero ng Kaliwa. Ang buntod, isang lupang sinasaklaw ng hamog na tila may sariling isip, kung saan ang araw ay laging tila nahuhuli sa pagsikat at ang gabi masyadong maagang dumarating. Dito ang hangin ay malamig at lupa ay uhaw na parang uhaw sa dugo. Ang mga matatanda sa mga karatig baryo may iisang paniniwala na hindi ka basta-basta makakapunta sa kabundukan ng buntod, bagkus tatanggapin ka lamang nito. At si Isidro ay isa sa mga tinanggap o marahil isinumpa. Bago pa siya naging Antingero ng Kaliwa, isa lamang siyang anak ng mga ngahoy at albularya. Lumaki siya sa baryong San Amang, isang pamayanang madalas lapitan ng mga nilalang sa dilim dahil sa kawalan ng proteksyon at pananampalataya. Ang ama niyang si Teban ay tahimik na lalaki, may pilat sa dibdib na hindi kailanman ipinaliwanag. Ang kanyang ina na si Aling Rosenda, kilalang manggagamot na marunong mag-orasyon, halamang gamot at mga dasal na hindi itinuturo ng simbahan o sa madaling salita, mga lihim na karunungan. Mula pagkabata, kakaiba na si Isandro. Hindi siya natatakot sa dilim. Bagkus ay tila kinakausap siya nito. Kapag may nawawalang hayop o bata sa baryo, madalas siyang matagpuan malapit sa lugar, nakatingin sa kawalan na parabang may sinusundan ng tingin na hindi nakikita ng iba. Ngunit ang tunay na simula ng kanyang kapalaran, dumating isang gabi ng pulang buwan. Ang gabing pinatay ang kanyang pamilya. Ayon sa iilang nakaligtas, bumaba ang mga aswang mula sa kabundukan, mga nilalang na matagal nang nagugutom sa dugo ng San Amang. Hindi umubra ang bawang, asin o kahit anumang pangontra. Sa iisang gabi, naglaho ang kalahati ng baryo. Nang sumikat si Mang Isandro na lamang ang natagpuan, yakap ang bangkay ng kanyang ina at ang kaliwang kamay ay sugatan, tila kinagat ng hindi mawaring nilalang. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Mula noon, hindi niya na ginamit ang kaliwang kamay gaya ng dati. Dinala siya ng mga nakaligtas sa isang ermitanyo, kilala bilang Apo Dungo. Isang matandang naninirahan sa gilid ng kabundukan. Ang sabi ng iilan, si Apo Dungo ay hindi naganap na tao. Siya raw ay dating Antingero din. Ngunit nabigo sa uling ritual at naiwan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero hanggang sa sabi-sabi lamang yon ng mga matatanda, siya lamang ang may lakas ng loob na hawakan ang kaliwang kamay ni Isandro at basahin ang sumpang gumagapang dito. Pinili ka ng dilim, ngunit maaari mong ipihit ito laban sa kanya. Sa loob ng 7 taon, hindi lumabas si Isandro sa kabundukan. Doon siya sinanay, hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi sa pakikipagkasundo sa hiwaga. Tinuruan siyang mag-ukit ng anting-anting mula sa buto ng baboy ramo, magtahi ng orasyon sa balat, magpahid ng abo ng mga sinunog na aklat ng kulam sa sariling sugat. Ngunit ang pinakamalagang ritual, ang pagbabasbas ng kaliwa. Isang gabi ng bagong buwan, inihatid siya ni Apo Dungo sa pusod ng bundok, isang hukay na sinasabing pintuan ng ilalim ng lupa. Dinala siya sa lugar para humingi ng basbas sa kaliwa. At doon, pinasok ang kaliwang kamay ni Isandro sa isang sisidlang puno ng dugo ng aswang.
luha ng balo at langis na piniga mula sa punong balete. Habang binibigkas ang mga orasyon, naramdaman ni Isandro ang kirot na hindi kayang ibigay ng anumang sugat, na tila ba may kumakain sa loob ng kanyang laman. Pero hindi niya ito binitawan. Pag-ahon ng kamay, may ukit na lumitaw sa kanyang balat, mga simbolong hindi Latin, hindi rin baybayin. Ito ang selyo ng kaliwa, tanda ng isang antingerong hindi nagsusuot ng anting-anting, kundi nagiging anting-anting mismo. Dito isinilang ang antingero ng kaliwa. Matapos ng ritual ng pagbabasbas, pinapili siya ng matanda sa landas na tatahakin kung magiging isa ba itong kampo ng dilim o magliligtas sa mga tao laban mismo sa dilim. Ano man ang aking piliin, wala kong ibang hinangad, kundi patayin ang aswang na pumatay sa aking mga magulang. Tumango lamang ang matanda sa sinabi niya, pero nag-iwan ito ng babala na mag-ingat sa kanyang daladalang karunungan dahil kapag lumagpas ito sa limitasyon, baka humingi na ito ng kapalit sa bandang huli. Tumango naman si Isandro. Matapos ang araw na yon ay nagpaalam na si Isandro upang simulan ang kanyang paggiganti. Naintindihan naman ito ng matanda. Nang bumaba siya mula sa kabundukan, nagbago ang ihip ng hangin sa mga baryo. Ang mga aswang ay natutong umiwas. Ang mga mangkukulam ay nagsimulang magsara ng mga aklat. At sa tuwing may matatagpo ang bangkay ng halimaw na walang ulo, makikita din ang marka ng kamay na nagpapaiwatig kung sino ang pumatay dito. Hindi siya humingi ng bayad. Hindi rin siya tumatanggap ng pasasalamat. Kapag tinanong ang pangalan niya, iisa lamang ang sagot. Ako ang huling dasal ng mga hindi dininig ng langit. Doon na nagsimula ang kanyang pagtugis sa mga nilalang ng dilim. Walang gabi na wala siyang napapatay sa kanilang baryo. Hanggang isang araw, tahimik ang hangin, isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ang mga kuliglig, tumigil sa huni, at ang mga aso sa paanan ng kabundukan ay sabay-sabay na umungol. Sa tuktok ng bundok, nakatayo si Isandro na merong balabal na kulay abo. Ang kaliwang braso ay balot ng tela na may nakaburda na mga orasyon. Sa ilalim ng tela, kumikirot ang selyo ng kaliwa, palatandaang may gumagalaw sa dilim. Nararamdaman ko, merong aswang. Hindi siya nagmadali. Kinuha niya ang itak na may kupas sa talim. Hinagod ang bakal sa bato at pumikit. Sa bawat paghinga, binibigkas niya ang mga salita na itinanim ni Apo dungo sa kanyang isipan, mga dasal sa paghingi ng lakas. Pagdilat niya, ang hamog ay umurong. Binubuksan ang daan paibaba. Ang baryo malinaw, ang kanyang patutunguan. Ang baryong ito ay nasa kabilang parte ng bundok. Isang pamayanang napapalibutan ng palayan at ilog. Payapa sa araw, ngunit madali lang itong pasukin sa gabi. 3 bata ang nawawala sa loob ng 1 linggo. Ang mga bakas ay laging patungo sa ilog, pero walang bangkay. Walang dugong palatandaan ng isang manananggal na marunong magtago. Sa paglapit ni Isandro sa baryo, naamoy niya ang takot. Hindi to amoy singaw o pawis, kundi ang matamis na baho ng pangamba na hinaluan ng pag-asa. Nakita siya ng mga tao, pero walang lumapit. May ilan ang nag-iingat, may ilan na umaatras. Sa malinaw, kilala ang alamat ng antingero ng kaliwa. Hindi siya tinawag, kusa siyang dumarating. Isang matandang babae ang lumabas mula sa kubo. Hawak ang rosaryong putol ang kalahati. Tama po ba ang hinala namin? Hindi sumagot si Isandro.
Lumuhod siya at idinikit ang kaliwang palad sa lupa. Uminit ang balat niya. Gumapang ang kirot hanggang sa balikat. Sa kanyang isipan, naririnig ang sigawan ng mga tao. Napalingon siya sa bandang ilog. Nasa tubig, pero hindi sa ilalim. Nasa pagitan. Nang sumapit ang hating gabi, naglatag siya ng bitag na orasyon at dugo. Pinahid niya ang hiwa sa kanyang kaliwang palad sa mga bato sa pangpang. Ginuhit ang mga simbolong nagliliwanag sa dilim. Ang ilog ay kumulo, tila nagalit sa ginawang panggugulo. Mula sa kawalan lumitaw ang nilalang. Humiwalay ang anyo, isang babaeng kalahati ang katawan. Ang pakpak ay tila basag na salamin. Ang muka ay maganda pa rin, ngunit ang mga mata ay walang puti. Purong itim, humahagik-gik at tunog bata. Antingero, nasa amoy mo pa rin ang naiwang ina. Sumiklab ang galit ni Isandro, pero pinigilan niya. Alam niyang ang emosyon ay pagkain ng mga halimaw. Salip, inangat niya ang itak at binigkas ang huling bahagi ng dasal. Ang dasal na hindi kailanman inuulit kung hindi kinakailangan. Sumugod ang manananggal. Mabilis at halos hindi na makita. Ngunit mas mabilis ang kaliwang kamay ni Isandro. Hinawakan niya ang leeg ng nilalang. Ang selyo ng kaliwa ay nagliyab. Umaalingaw-ngaw ang sigaw na nagpayanig sa ilog. Sa isang iglap bumagsak ang ulo sa lupa at ang katawan ay naglaho na parang usok. Tumahimik muli ang gabi. Matapos nun, hinanap ni Isandro ang mga bata. Nakita niya ito sa labas ng kubo na sa tingin niya ay bahay ng manananggal na pinatay niya. Sumapit na ang umaga. Natagpuan ng mga tagamalinaw ang 3 bata sa pangpang. Mahina ngunit buhay. Sa tabi ng ilog, umalis si Isandro bago pa siya pasalamatan ng mga taga-baryo. Sa pagbalik niya sa kabundukan, habang naglalakad naramdaman ang mas mabigat na kirot ng babala. May mas matandang kasamaan na gumigising. Isang aswang na hindi basta nilalang, kundi pinuno. Alam niyang darating ang araw na ang kaliwang kamay manghihingi ng kapalit. Ngunit sa gabing yun, habang umaakyat siya pauwi, isa lamang ang malinaw sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang laban. 3 gabi matapos ang insidente sa Malinaw, nagsimulang mabulok ang kaliwang kamay ni Isandro, hindi sa laman, kundi sa pakiramdam. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, may nararamdaman siyang gumagapang sa loob ng kanyang mga ugat, parang mga daliring naghahalukay ng kung anumang natitira sa kanya. Ang selyo ng kaliwa ay hindi na basta umiinit, tumitibok ito. Kasabay ng tibok ng puso niya na parang may sariling buhay. Sa 4 gabi, nanaginip si Isandro. Ayon kay Isandro, nakatayo siya sa gitna ng sanamang, hindi ang abo at wasak na baryong naaalala niya, kundi ang sanamang bago ang pagpatay sa mga magulang. May mga bata sa daan, may babaeng naghahabi, may lalaking tumatawa sa ilalim ng balete. At sa ilalim ng punong yun, may nakatingin sa kanya. Isandro, kay tagal mong umiwas. Nang magsalita ito, tumulo ang dugo mula sa mga mata ni Isandro. Hindi siya nasaktan, merong naalala. Bigla niyang nakita ang mga muka ng mga taong matagal niyang nakalimutan. Ang ama niyang si Teban, ang mga batang tinuruan niyang manghuli ng tutubi. Nakita niya ang sarili niyang muka bago pa naging matigas ang mga mata. Isa-isa silang nagbitak, parang basag na salamin, at sa bawat bitak ay may tunog ng pagmuya. Nagising siya na may sumisigaw, kinakalmot ang lupa. Ang kaliwang palad niya ay duguan, hindi dahil sa sugat, kundi parang merong hinablot palabas sa kamay niya. At doon, sa gitna ng kanyang hininga at dugo, biglang sumulpot ang pangalan,
Hindi ito parte ng kanyang alaala. Ipiniit ito sa kanyang isipan. Lakang Agham. Nanginig ang mga tuhod ni Isandro. Ang pangalan ay parang kutsilyong itinusok sa likod ng utak niya. Alam niya ang alamat. Isang datu bago pa dumating ang krus at kampana. Isang pinunong nagsakripisyo ng sarili, pamilya at baryo upang maging higit pa sa tao. Isang aswang na hindi nagtatago sa dilim dahil ang dilim ang nagtatago sa kanya. Matapos ang malalim na pangitain, nakita ni Isandro ang kanyang sarili sa lugar na hindi niya nilalakaran. Minsan sa paanan siya ng balete na hindi maalala kung paano niya narating. Paminsan, duguan ang kaliwang kamay niya kahit walang laban. Ngunit ang pinakamasama, alam niya na ang mga bagay na hindi niya kailanman pinag-aralan. Alam niya kung paanong magbilang ng tao batay sa tunog ng paghinga. Alam niya kung anong dasal ang babasahin upang hindi mamatay ang isang bata, kundi manatiling buhay para sa alay. Alam niya kung aling bahagi ng puso ang pinakamadaling maabot nang hindi kaagad pumapatay. Ang kaalamang ito ay hindi galing sa kanya, kundi kay Lakang Agham. Isang araw nagpagala-gala si Isandro sa mga baryo. Balot ang katawan ng balabal at balot din ang kanyang kamay ng tela na may simbolo. Sumapit ang isang gabi kung saan malalaman ni Isandro ang dahilan kung bakit ganon ang nangyari sa kanyang kaliwang kamay. Isang gabi, bumalik ang panaginip. Nasa loob siya ng isang kuweba na ang mga pader ay gawa sa buto ng tao. Ang sahig ay basa ng dugo at ang kisame ay puno ng mga pangalan na inukit gamit ang kuko. Sa gitna ng kuweba, may isang lalaki na nakatali sa poste na itinarak sa gitna. Hubad, duguan, at buhay pa. Ngumiti ang lalaki sa kanya at nagsalita. Anak! Napatra si Isandro. Ang tinig kahit pilit niyang itanggi ay pamilyar. Ito ang tinig na naririnig niya sa likod ng isipan sa tuwing sasapit ang madaling araw. Ano ka? Bakit ka nasa akin? Sabihin mo, bakit ka nasa akin? Lumakad palabas sa anino si Lakang Agham. Hindi buo. Para siyang refleksyon sa basag na salamin. Sa bawat takbang niya, sumasakit ang kaliwang braso ni Isandro. Hindi mo ba nararamdaman? Ang selyo mo ay hindi gawa para sa pagpatay. Ito ay ginawa para sa pagpasa. Ipinakita ni Lakang Agham ang unang alaala. Isang babaeng buntis ang tumatakbo sa kagubatan, si Rosenda, ang ina ni Isandro. Ngunit hindi siya tumatakas sa mga aswang. Hinahabol siya ng mga tao, mga lalaking may itak, may sulo, may takot sa mata. Sa kanyang sinapupunan, may marka ng isang bahagyang liwanag sa kaliwang bahagi ng tiyan. Hindi ka isinilang. Ikaw ay itinago. Ipinakita ang ikalawang alaala, ang ama niyang si Teban. Nakaluhod sa harapan ng isang matandang lalaki na may pilat sa muka. Isang mas batang anyo ni Lakang Agham. Isang kasunduan ang inalok. Proteksyon kapalit ng dugo. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng magiging anak. Si Teban ay umiiyak habang pumapayag. Sumigaw si Isandro, ngunit hindi niya mabasag ang alaala. Ang kaliwang kamay mo ay hinubog bago ka pa matutong huminga. Ako ang naglagay ng unang marka. Si Apo Dungo ang nagtanim ng pangalawa. Ikaw ang huling bahagi. Biglang nagbago ang kuweba. Nasa ilalim na siya ng kabundukan. Nakita niya ang sarili. Bata pa, nakahiga sa bato. Habang ang mga antingero ay umaawit ng orasyon. Ngunit sa likod nila nakatayo si Lakang Agham. Nakangiti at nanonood. Ako ang dahilan kung bakit ka nakaligtas sa gabing yon. At ako rin ang dahilan kung bakit namatay ang lahat.
Dumilim ang paningin ni Isandro. Ang galit ay hindi na sapat na salita. Ang itak sa kanyang kamay ay bumigat. Hindi sa bakal, kundi sa katotohanan. Kaya mo ko nilikha upang may magmana. At hindi lang yon, para meron ding tatapos. Biglang bumaon ang kaliwang kamay ni Isandro sa sariling dibdib. Hindi siya sumigaw. Ang sakit ay hindi niya alintana. Sa dugong tumulo, nakita niya ang anyo ng selyo ay hindi lang isa, kundi dalawa na magkahabi. Isa kay Lakang Agham at ang isa ay sa kanya. Sa huling sandali ng panaginip, narinig niya ang tinig ng ina. Mahina ngunit malinaw. "Anak, huwag mong akuin ang aming kasalanan." Nagising si Isandro na luwaan at duguan. Sa kaliwang braso niya, may bagong marka, hugis ugat, umaabot sa balikat. Sa kauna-unahang pagkakataon na unawaan niya ang tunay na laban. Hindi laban ng tao at aswang, kundi laban sa nilalang na sumira sa kanyang pamilya at pagkatao. Sa dilim ng buntod tahimik, hindi na lamang si Isandro ang naglalakad. May kasabay siyang anino at alam ng mga ito ang pangalan niya. Kasama din dito ang hindi niya pa nalalaman. May mga ina na nagluluwal ng anak. May ina na naglilihim ng sumpa. At may iilan na parehong ginagawa. Sa kanyang paglalakad ay bigla siyang napahinto. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, binanggit ni Isandro ang pangalan ng kanyang ina ng malakas. Rosenda. Hindi niya alam kung kanino niya ito sinabi. Sa hangin, sa lupa, o sa aninong sumusunod sa kanya. Ngunit sa sandaling lumabas ang pangalan sa kanyang bibig, dumugo ang kaliwang braso. Hindi ito sugat, ito ay pagbukas. Parang matagal nang nakaipit sa pintuan na biglang bumigay. Ang alaala ay dumarating na parang agos ng tubig sa kanyang isipan. Amoy ng dahon ng sambong na sinusunog. Amoy ng dugo na hinaluan ng langis. Nakita niya ang ina sa alaala. Nakita niya sa kanyang panaginip, hindi bilang bangkay na niyakap, kundi bilang isang babaeng nakaluhod sa loob ng kuweba. Buntis, payat, nanginginig, ngunit ang mga mata ay hindi mata ng biktima. Ito ay mata ng nakakaalam. Hindi ka dapat pinanganak sa araw, kaya mas pinili ko ang gabi. Wika ni Rosenda sa alaala. Naramdaman ni Isandro ang kirot sa bungo niya, parang may hinuhukay sa loob. Ang boses ng ina ay parang sakit na dumadampi sa kanyang utak. Ipinakita ng alaala ang gabing isinilang siya. Walang komadrona, walang dasal ng simbahan, tanging ang tinig ng kagubatan at dugo ng ina ang saksi. Sa bawat pag-ire ni Rosenda, may binibigkas siyang orasyon, hindi para sa proteksyon, kundi para sa pagtatali. Sa ikalawang bahagi ng tiyan may guhit na itim, ang unang bahagi ng selyo. Kung ipapanganak kitang buo, kukunin ka niya. Kung ipapanganak kitang hati, baka mabuhay ka. Nang lumabas si Isandro, hindi siya umiyak. Ang kaliwang kanan niya ay mahigpit na nakakuyom. May marka na sa balat, parang pilay na isinabay sa kanyang pagsilang. Sa labas ng kuweba ay may nag-aabang, si Lakang Agham. Ngunit hindi siya dumating bilang halimaw, dumating siya bilang datu na may dignidad. May pangakong proteksyon. Lumuhod si Rosenda sa harapan niya, duguan at basag ang tinig. Huwag mo siyang angkinin. Ngumiti si Lakang Agham. Hindi ko kailangang angkinin ang sa akin na. Dito nalaman ni Isandro ang katotohanan na mas masakit pa kumpara sa anumang sumpa. Ang ina niya ang unang lumaban sa aswang at natalo, hindi sa lakas, kundi sa kasunduan. Ipinakita ng alaala ang mga taon ng kanyang pagkabata, ang bawat paggaling niya sa sakit,
ay may kapalit na isang ritual na ginagawa ng ina ng palihim. Ang bawat panaginip niya, hindi bangungot. May katumbas na hiwa sa sariling balat ni Rosenda. Siya ang nagsisilbing harang at kulungan. At dumating ang gabi, pinatay ang kanilang baryo. Hindi ito biglaan, kundi ito ay isang kabiguan. Sa uling ritual, sinubukan ni Rosenda na putulin ang ugnayan, isang dasal na pinagbabawal, isang orasyon na pumapatay sa tagapagmana. Nang maramdaman ni Lakan Agham ang pagtataksil, bumaba ang mga aswang. Mas pipiliin kong mamatay ka kaysa maging katulad kanila. Wika ng ina ngunit huli na. Sa huling sandali, hinawakan ni Rosenda ang kaliwang kamay ni Isandro, hindi para iligtas ang sarili, kundi para ilagak ang natitira niyang kalooban. Kung darating ang araw na malaman mo ang lahat, alalahanin mo to. Hindi ikaw ang sumpa, ikaw ang kasagutan. Nabiyak ang alaala. Bumagsak si Isandro sa tuhod sa tabi ng daanan. Hinihingal, sumisigaw. Ang kaliwang braso niya ay naglalagablab. Ngunit sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang hindi niya kilala. Lungkot na hindi niya naramdaman matapos mawala ang mga magulang. Ang anino sa likod niya, naroon ang bakas si Lakan Agham na hindi buo. Hindi mo pa rin sila kayang talikuran. Tumayo si Isandro, luwaan. Nanginginig ngunit tuwid ang tindig. Hindi. Pero ikaw, kayang-kaya kitang suwayin. Sa lupa, may tumubong halaman na hindi pa niya nakikita. Sambong na may pulang ugat. Alam niya ang ibig sabihin nito. May iniwang huling regalo ang ina. Isang paraan hindi para pumatay ng aswang, kundi para wakasan ng pamana. At sa unang pagkakataon, ang antingero ng kaliwa hindi naglakad papunta sa dilim bilang sandata, kundi bilang isang anak na may pagpapasya na daladala sa sarili. Hindi sabay-sabay dumating ang sumpa. Pinili nitong dahan-dahan para maramdaman. Nang tuluyang magising ang mas malalim na anyo ng sumpa, hindi ito humarap ng iisang katawang sasalo. Hindi na ito naghahanap ng bayani. Hindi na rin ng antingero. Salip, hinati nito ang sarili na parang bitak sa salamin. Pumasok sa 7 puwang na matagal nang nag-aantay na mapuno. 7 tao, 7 sisidlan. Walang nakakaalam na sila ang pinili maliban sa sumpa na nakakabit sa kanilang katawan. Hindi pumipili ang sumpa na mga handang tumanggap. Pinipili nito ang may puwang. Hindi sila magkakakilala. Hindi sila sabay-sabay nagising. Ngunit sa sandaling bumitaw ang bantay, may 7 buhay na sabay na nagkaroon ng bitak. Mga bitak na hindi dulot ng sugat, kundi ng kakulangan. Ang sumpa ay hindi pumasok bilang halimaw. Pumasok ito bilang pangako, aliw, at uhaw ng isang tao na hindi mapunan kahit anong paman ang ipagpalit. Mga anyong madaling yakapin ng taong pagod ng lumaban. 7 tao ang tinawag, hindi upang maging kapangyarihan, kundi upang malaman ng isang bagay na malapit ng maging isa. At habang hindi pa sila ganap na nagiging halimaw, habang tao pa ang tawag sa kanila, may panahon pa para pigilan ang sumpa. Ngunit ang panahong iyon, hindi nasusukat sa araw o gabi. Nasusukat ito sa unang maling pagpili, sa unang sandaling mas pinili ng sisidlan ang ginhawa kaysa konsensya, ang katahimikan kaysa alaala, ang kapangyarihan kaysa sa pananagutan. Kapag dumating ang sandaling ito, hindi na sila magbabago dahil wala ng lunas na makakapagbalik pa sa kanilang sariling ulirat. At sa sandaling maging isa ang mga sisidlang iyon, magiging katakot-takot na dilubyo ang magiging dala nito. Lingid sa kalaman ni Isandro, malapit na ang araw. Hindi ito dumating na may kulog o lindol.
Dumating ito na parang lihim na napagkasunduan ng gabi at lupa. Sa hating gabi ng bundok, kung saan ang mga puno'y nakayuko na parang may tinatagong pangalan, nagtipon ang 7 sisidlan. Walang apoy, walang dasal. Ang tanging liwanag, maputlang buwan na tila may natanggal na peraso, parang may kumagat sa gilid nito. Ang bundok ay hindi tumutol. Nag-intay lamang. Naramdaman ni Isandro ang paghila bago pa man niya makita ang mga bakas. Ang kaliwang kamay niya ay kumirot hindi bilang babala, kundi bilang paanyaya. Alam niya, may ritual na sinisimulan at ang ritual ay hindi humingi ng pahintulot. Sa gitna ng lumang simbolo, isang bilog na lupa na minsang pinagtaniman ng mga bangkay ng antingero, nakatayo ang 7. Hindi sila magkakahawak. Ngunit ang anino nila nagtatagpo sa gitna, nagkukumpol na parang buhol ng itim na ugat. Sina Tomas, Lina, Padre Nicanor, Mila, Rogelio at Baldo. Si Tomas ang unang simbolo. Mula sa kanyang bibig, umagos ang tubig ilog. Hindi basa kundi alaala. Mga huling hininga ng nalunod, mga sigaw na sinisipsip ng lalim. Si Lina ang sumunod, mga luha na hindi kailanman inilabas. Bumuhos hindi mula sa mata, kundi mula sa balat. Parang umuulan ng sakit. Si Padre Nicanor, nag-angat ng kamay at nagbukas ng bibig. Walang dasalang lumabas. Kumpisal ang bumalot sa hangin, mga kasalanang walang pangakong maputol. Si Milay yumakap sa kawalan. Sa yakap na yun, may umiyak. Isang tunog na hindi naririnig ng tenga kung hindi ng dibdib. Si Rogelio ay tumindig. Tumanggap ng utos sa walang tinig. Ang kanyang puso'y kumakatok ng pantay. Disiplinado, handang mag-alay. Si Baldo, ngumiti at binigkas ang mga pangalang walang may-ari. Sa bawat pangalan, may aninong napuputol sa lupa. 7 puwersa, isang sentro. Doon sa gitna ng kanilang anino, lumitaw ang wangis na hindi katawan, kundi balangkas ng alaala, isang hugis na pamilyar at hindi dapat binabanggit. Ang aninong may sungay na parang inukit sa gabi. May dibdib na parang may ukit ng mga orasyon. Lakan Agham. Hindi siya dumating. Pinatawag siya. Panahon na! Ang bantay ay nag-alinlangan. Sa sandaling yun, dumating si Isandro, humahabol sa hininga ngunit buo ang loob. Tumayo siya sa labas ng bilog. Hindi niya tinapakan ang hangganan. Hindi ako ang sisidlan mo at hindi din sila. Tumawa ang anino ni Lakan Agham, isang tunog na walang galak. Ikaw ang huling sisidlan. Ang katawan mo ay may puwang na hindi nila kayang punan. Sa'yo ko bubuin ang aking perpektong anyo. Biglang gumalaw ang anino, parang kamay na hinugot mula sa lupa at sinimulan ang ritual. Ang mga anino ng 7, humigpit, umikot, nagtagpi-tagpi na parang hinahabing sinulid sa gabi. Ang sentro ay kumintab, hindi liwanag, kundi dahil sa isang anyo ang iniluwa nito. Naramdaman ni Isandro ang paghila sa loob ng kanyang dibdib. Ang kaliwang kamay ay bumigat. Ang ritual ay para sa kanya. Lahat ng daloy ay papasok. Doon siya gumalaw ng mabilis. Hindi niya tinakpa ng bilog. Binasag niya ang orasyon. Sa halip na pumasok, umatras siya. Isang hakbang na salungat sa hila. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Binaon ang palad sa lupa sa labas ng ritual. Pinako niya ang sarili sa hangganan, isang sisidlan na ayaw maging sentro. Hindi ako ang bubuo sa'yo. Kung may katawan ka, kukunin mo ito sa kanila at hindi sa akin. Umiwas ka lang ng umiwas. Hindi magtatagal mapapasakin din ang katawan mo. Napangiti ang anino. Ang ritual ay pumalya para kay Isandro.
Ngunit ang paghahangad ni Lakan Agham na makuha ang katawan ni Isandro mas lalong umapoy. Sa isang iglap, nagbago ang daloy. Ang 7 sisidlan ay umiyak, sabay-sabay. Ngunit magkakaiba ang dahilan. Ang kanilang anino ay napunit mula sa lupa at hinigop pa itaas. Ito ay pabalik sa sentro. Inalay sila. Ang ritual ay naghahanap ng mas madaling paraan para sa sakripisyo. Matapos nun, bumigat ang anino ni Lakan Agham. Ang mga guhit sa kanyang katawan ay napuno. Ang ekstruktura ng mga kalamnan ay unti-unting nagiging buo. Unti-unting lumabas sa bilog si Lakan Agham. Meron na itong pisikal na katawan. Sa bawat hakbang nito ay may mga itim na anino ang sumusunod sa kanyang yapak. Ngayon, aliwin mo muna ako bago ko pagsawaan ng iyong katawan. Lumundag ito patungo sa kinaroroonan ni Isandro. Nangihina at naghahabol pa ng hininga. Sinipa niya ito dahilan upang tumalsik. Tumama ang katawan ni Isandro sa puno. Pinasadahan kagad ito ni Lakan ng sunod-sunod na suntok. Malulutong na suntok na tumatama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Isandro. Walang sayang sa bawat suntok na ito ni Lakan. Ang buong akala ko pa naman, makakayanan mo ang aking atake. Hindi ka naman pala uubra. Nanginginig man ang katawan. Pinilit niyang bumangon. Ang kaliwang kamay niya ay mabigat na parang merong humihila pa ibaba. Narinig niya ang tibok ng puso. Mahina pero nawawala ng pag-asa. Hindi pa dito. Ngunit bago pa man ito makatayo ng tuwid, isang mabilis na suntok kagad ang kanyang tinanggap. Nasalag ito ng kanyang mga kamay. Rinig na rinig ang umaalingaw na tunog ng suntok na iyon. Napatras si Isandro. Ang kanyang mga paa ay kumayod sa lupa. Nanginginig ang kanyang bisig. Ang sakit ay umakyat sa kanyang braso papunta sa balikat. Mabilis sa sumunod ang sipa ni Lakan sa tuhod. Napaluhod si Isandro. Isang kamao ang bumagsak sa dibdib. Narinig ang kanyang ungol. Napadapa si Isandro. Nahilo. Animoy nawawalan ito ng malay. Sa gilid ng kanyang kamalayan, merong bumukas na alaala. Ang kamay ng kanyang ama ay magaspang, mainit na nakadampi sa ulo. Ang tinig nito, na paulit-ulit nagpapaalala na tumayo kahit takot. Kumirot ang dibdib ni Isandro, hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa galit na matagal niya nang ikinulong. Ang hustisyang hindi dumating, ang pangakong binitawan niya sa lupa habang nakaluhod sa harapan ng kanilang libingan. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Humigop siya ng hininga, masakit ngunit buo. Itinaas ang kaliwang kamay. Bumigat ito. Naging mas buo ang kalamnan. Ang marka ay mas lalong naging malinaw. Sumugod si Lakan Agham. Kumpiyansa. Isang tuwid na suntok ang paparating. Sa halip na umiwas, sumalubong si Isandro, inikot ang balikat. Sinalo ang kamao sa siko. Sabay suntok sa tadyang. Narinig niya ang hangin na pumutol sa hininga ni Lakan. Sa isang kisap mata, isang tuhod ni Sandro ang tumama sa sikmura. Isang suntok sa panga. Umatras si Lakan ng kalahating hakbang. Hustisya! Ang hustisya ay binibigay para sa mga nananatiling buhay. Nagkakamali ka. Ang hustisya ay para sa mga kinuha mo sa akin. Muling nagbanggaan ang mga kamao. Bawat banggaan, iniinda ni Isandro. Ngunit sa sandaling yun, unang beses na umatras si Lakan Agham hindi sa lakas, kundi dahil sa may napansin nitong kakaiba sa paligid. Si Isandro, duguan at hinihingal. Nakatayo pa rin dala ang alaala ng kanyang mga magulang at ang hustisya na hindi niya hahayaang manatiling tahimik. Lumabas si Apo Dungo mula sa dilim. Baluktot ang likod. May tungkod na daladala. Ang kanyang mga mata ay maputi, ngunit nakakakita ng higit sa laman.
Ang balat niya ay puno ng ukit ng mga lumang selyo at ang lakan lamang ang nakakaalam. Napalingon silang dalawa sa matanda. Sa unang pagkakataon nag-alinlangan ang lakan na gumalaw. Ikaw tanda, buhay ka pa pala. Nagbabantay lang. Nagbabantay ako sa muli mong pagbabalik. Itinaas ni Apo Dungo ang tungkod at ibinagsak sa lupa. Sa pagtama, bumuka ang mga lumang marka sa kanyang katawan. Gumapang ang mga simbolo mula sa kanyang katawan papunta sa lupa na tila ba matagal niya itong itinago para sa pagkakataong iyon. Biglang bumigat ang katawan ni Lakan Agham na tila ba parang tinigalpo. At sa bawat paghinga nito, hinihila ang kanyang katawan pabalik sa lupa. Hindi kita mapapatay at hindi din kita mapapabalik sa wala. Ngunit kaya kitang pigilan hanggat may handang magsakripisyo. Wika ni Apo Dungo, nakaharap kay Lakan, ngunit ang tinig ay para din kay Isandro. Hindi pa ngayon, Isandro, antayin mo ang hudyat ko. Humakbang si Apo Dungo palapit kay Lakan Agham. Habang ginagawa ito ng matanda, nag-uusal ng mga katagang panselyo. Nang makalapit na ito, idinampi ng matanda ang kanyang palad sa dibdib ni Lakan. Sumisigaw ito na tila ba gustong kumawala. Habang nagpupumiglas, biglang ngumiti si Lakan. Nakakalimutan mo yata tanda, kaya kong kumawala sa gapos na ito. Matagal na akong nakakulong. Hindi mo na ako mapipigilan sa ganitong paraan. Biglang bumigat ang paligid. Sa isang iglap na wala ang mga simbolo ng selyo na kinakatayuan ni Lakan. Nasunog ito na parang tinanggalan ng kahulugan ang mga selyong ginawa ng matanda. Sa isang iglap, kumawala si Lakan Agham. Isang hakbang lang ang layo, ang kamay ni Lakan tumagos sa hangin, tumama sa dibdib ng matanda. Lumipad si Apo Dungo. Tumama sa puno, bumagsak sa lupa na parang basag na sisidlan. Apo! Apo! Naglakad si Lakan papunta sa matanda. Bawat suntok at sipa nito ay ininda ng matanda. Hindi ka bantay. Isa ka lamang alaala. Sinubukan ni Apo Dungo na itaas ang tungkod, pero pinutol ni Lakan sa isang galaw lamang. Suntok na tumama sa panga. Umalingaw-ngaw ang tunog ng butong na bali. Bumagsak muli ang matanda at halos hindi na makagalaw. Nakita ni Isandro ang dugo sa lupa. Hindi lang pula, may halo itong itim. Parang hinugot mula sa ilalim ng sumpa. Kumulo ang dibdib niya. Sumugod. Duguan man at nanghihina, buong lakas pa rin na sumugod. Tinamaan si Lakan sa balikat. Umatras ang halimaw ng kalahating hakbang, sapat para makahinga si Apo Dungo. Isandra, wag mo kong piliin. Isang kamaon ni Lakan ang dumating. Hinawi ni Isandro. Sinalo ito ng kanyang bisig. Sumunod ang sipa. Umilag siya. Dumulas sa putik. Ang labanan ay naging magulo. Desperado man, ang lakas ni Isandro ay nauubos. Ngunit ang katawan niya ay patuloy na gumagalaw. Hinahatak na lamang ito ng galit at pighati. Sa gilid ng paningin, nakita niya si Apo Dungo na nakahandusay. Humihinga pa. Kaso nga lang mababaw. Ang bawat paghinga ay parang maaring huli na. Huwag gayon, Apo. Kailangan ko pa ang tulong mo. Muling sumugod si Lakan Agham. Kumpiyansa. May ngiting alam ang wakas. Isang suntok ang paparating. Diretsyong pangwasak. Sa halip na umiwas, sumalubong si Isandro. Ipinako niya ang mga paa sa lupa. Sinalo ang kamao. Buong bigat na binuhos ang huling lakas. Tumama ang suntok sa dibdib ni Lakan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Nagulat si Lakan Agham sa nasaksiyan. Hindi niya lubos mapagtanto na magiging kabaliktaran ang kanyang inasahan.
Napaatras sa kanyang kinakatayuan. Ang mga espiritu ay umalon palabas sa kanyang katawan. Sa siwang ng sandaling yun, ibinaon ni Isandro ang kaliwang palad sa lupa na tila humuhugot pa ng lakas. Humugot ito ng hangin, buong lakas sa sinuntok ang dibdib ni Lakan sa huling pagkakataon. Tumagos ang kamay nito sa dibdib ng halimaw, nanginig ang katawan ni Lakan. Sa sandaling yun, gumalaw si Apo Dungo at pinilit na bumangon. Ang katawan ay halos wala ng lakas. Pinili niyang hawakan ang nabaling tungkod. Itinaas niya ito. Nanginginig man, ipinalo niya ito sa lupa sa huling beses. Ang mga lumang selyo ay muling nagliyab. May katiyakan. Bumuka ang lupa at unti-unting yumakap sa katawan ni Lakan. Sumigaw si Lakan Agham at sa huling pagkakataon, tumingin kay Isandro. Hindi pa. Hindi pa ito ang wakas. Matapos nun, tuluyang nagsara ang selyo. Napalingon si Isandro. Nakita niyang nakaluhod si Apo Dungo. Ang tungkod ay nakabaon sa lupa. Ang kamay ng matanda ay nanginginig. Sumalo si Isandro. Inakay ang matanda pababa. Tapos na. Tapos na ang tungkulin ko. Sa gabing yun, tuluyang naiselyo si Lakan Agham. Inakay ni Isandro ang matanda pawi. Ilang araw matapos ang laban, unti-unting nakabawi ng lakas ang matanda. Si Isandro naman, kakagising lang sa mahimbing na tulog. Pagmulat ng mga mata, nagulat siya na puno ng benda ang katawan. Mas lalo siyang napahinto nang mapansin ang kaliwang kamay ay bumalik na sa dati. Wala na ang marka at bigat na matagal niyang dala. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa bakuran nakita ang matanda na payapang nagwawalis. Parang walang nangyaring matinding laban, ilang araw ang nakalipas. Apo, anong nangyari sa kamay ko? Ay, gising ka na pala. Huwag ka nga nang gugulat. Mabilis ako mamamatay sa ginagawa mo eh. Nagamot ko na ang sumpang bumabalot yan. Napatingin si Isandro sa kanyang kaliwang kamay. Ikinukuyom ito at binuka. Wala na ang kirot. Ayos ah. Pwede pala yun. Oo, ginamot kita habang tulog ka. Hindi na pwedeng manatili ang sumpa sa kamay mo. Tapos na ang laban. Sa unang pagkakataon magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya dinadagana ng sumpa. Siya ay simpleng tao. Mula noon, tuwing sasapit ang gabi at tahimik ang paligid, may isang bahay sa dulo ng baryo na nananatiling may ilaw. Hindi para magtaboy ng halimaw, kundi para magbantay ng kapayapaan. At sa bawat gabing muling pumupula ang buwan, ang kwento ni Isandro ay muling naaalala, hindi bilang antingero ng kaliwa, kundi bilang taong piniling wakasan ng sumpa kaysa ipasa ito. Isang paalaala na sa mundong puno ng hiwaga at misteryo, malakas man ang puwersa ng kadiliman, patuloy na magwawagi ang kapayapaan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion
ngayon, pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs, kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual, mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw, pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets, mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to, mga kabayan, para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre, mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.